Sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mas magastos. Iisa-isahin natin lahat ng gastos ng isang kidney transplant at ng isang dialysis patient. So ngayon, ang sasabihin ko po sa inyo is based lang po sa nangyari sa akin and isi-share ko po sa inyo at sa end ng video kayo na po ang mag-decide kung ano po yung mas magastos, yung kidney transplant ba or yung nagda-dialysis. By the way, ako nga pala si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw ito mababasa tayo ng tanong, ito po yun. Ang alam ko kapag nagpa-kidney transplant, mas magastos ang maintenance at mas marami ang bawal. Una po sa lahat, nag-dialysis po ako 3 times a week. Yun na po yung gagawin kong example. Every session po, bumibili ako ng pang-injection. Yun po yung pampataas ng hemoglobin after dialysis. Kailangan po i-inject yun. Nakalimutan ko na po yung pangalan nun, pero nag-range po yung amount na yun. Siguro mga 1,300 to 1,600 per injection. So, 3 ang binibili ko nun per week. So, kayo na po yung mag-compute. And next po, nagpapadialysis ako. Siguro mga umaabot ako ng 6,000 pesos yung dialysis ko or 3,000. Before kasi wala pang yung mga yung mga package, yung mga cover ng PhilHealth. That time po kasi nagre-reimburse lang kami ng mga gamot, mga ganun-ganun lang. Wala pa yung mga libre-libre pa nun. Then dialyzer, siguro mga 7 hanggang 8 gamit ng dialyzer. Siyempre, umiinom din po ako ng gamot nun. May maintenance din po sa gamot, sa BP. Nagpapa-check up din po, nagpapa-laboratories. At siyempre, yung pamasahe, di ba? Pag pupunta doon, and yung mga pagkain din. Kung may kasama kayo, nagbabantay, kailangan nyo rin pakainin, di ba? Ngayon, kapag kidney transplant kasi, may gamot din pong iniinom. Lifetime medication po. Ngayon po, umaabot po yung gamot ko ng 12,000 pesos. Pero yung first year ko, as a kidney transplant, umaabot ako ng mga 60,000. Mababa pa po yun. Meron pa po umaabot mga 70, 80 to 90,000. Depende po sa case ng isang kidney transplant. Kung living related ba, or ano ba, or hindi, di ba? And of course, kailangan din po namin magpa-check up. Lifetime din po yon sa doktor. Pwedeng service, pwedeng private. Sa akin po kasi is private ako. Gumagastos ako ng 800 every 3 months para sa check up ko. Then, nagpapalaboratory din po ako. Gamit ko rin po is guarantee letter. Umaabot naman siya ng mga around 10,000 to 13,000 yung laboratory ko. Minsan every 2 months, minsan every 3 months. Depende pa rin po. Yun po yung mga yung breakdown ng gastos sa isang kidney transplant. Siyempre namamasahe at kumakain din, kung may bantay, mas magastos din, di ba? Ngayon, kung iisipin nyo, parang parehas lang, di ba? Parang parehas lang din yung dialysis patient tsaka sa kidney transplant. May mga nagsasabi dyan at nagugulat na magastos din pala ang kidney transplant. Totoo po yun, magastos pa rin po. Pero meron naman po tayong guarantee letter. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang sa tito kasi is yung quality of life na ibibigay sa iyo ng isang kidney transplant. I'm not saying na okay ang kidney transplant, pero ayun kasi yung way para makalabas ka sa dialysis patient. Take note, may mga dialysis patient kasi na ayaw na magpa-kidney transplant. Hindi natin sila masisisi. Pero may mga dialysis patients kasi na gusto rin magpa-kidney transplant. Ang inihiling ko lang po, huwag nyo pong i-discourage yung kapwa nyo dialysis patient na kesyo ganyan, kesyo ganto, hindi maganda magpa-kidney transplant, mare-reject din yan, magastos din yan. Huwag naman po nating bigyan ng negatibo pag na-kidney transplant sila. And tulungan po natin sila at bigyan natin sila ng courage na magpa-kidney transplant. Again, marami akong kaibigan ng mga dialysis patients dyan. And sana huwag kayong magagalit sa akin. Ginagawa ko ito para magkaroon kayo ng hope na sooner or later makidney transplant po kayo. And tama rin po si ma'am na marami pong bawal sa amin. Kumain ng maalat, matatabang pagkain. And of course, yung mga junk foods, mga soft drinks, mga ganyan, bawal din po sa amin yan. Pero kung ako ang papipiliin nyo, syempre nasa posisyon na po ako ng kidney transplant. Yun po yung mas maganda para po sa atin.
And yun lang po, sana nakatulong tong video na to. And kung may mga comment pa po kayo or tanong or suggestions, pwede nyo po i-comment sa baba and lahat po yan sasagutin natin. Ingat po palagi, medyo masama ang pakiramdam ko. God bless po sa ating lahat.